Salamat sa Ginoo sa iyang sustaining grace kanato sa matag usa kanato karon. And salamat po sa iyang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi. Salamat sa matag usa kanatong tanan sa pag-support, sa pag-extend sa ato ang tabang labi na sa atong ministry dito sa Duhali. And praise God tungod nagpadayon ang ato ang buluhaton hangtod karon. Og salamat sa Ginoo tungod kay naipipila og daghan kaayo ang ni padayon sa ilahang pagtuo diha sa ato ang buhi nga Dios. And mao kini ang pipila ka mga pictures during our first Sunday sa dito sa Duhali. Salamat sa kinabuhi ni Reverend Velasco sa iyahang at I think dalawa ata ka sunod-sunod nga Domingo nga siya nagwali sa Duhali. So sa karon ang nagawali dito mao si Sir Tardo. And salamat sa Ginoo tungod kay napadayon na atong buluhaton dito sa maong lugar. So mao na siya ang ato ang first Sunday nga service diha lang sa ilahang gym. And salamat sa Ginoo sa mga tawo nga iyang gigamit aron mapatagbo ang gikinahanglan nato. And mao ni ang second Sunday, no? Naipipila nga nibalik gihapon aron sa pagpadayon sa pagsimba diha sa ato ang buhi nga Dios. And encourage you mga igsuon nga let us continue to pray sa maong ministry. The other week or last week ni adto mig Duhali ni Sir Tardo nangita mig kanang pwede puy-an o pwede po simbahan sa ato ang mga igsuon dito. And thank God nakakita me in front of high school. No? Kung gusto mo bisita, naradyo atbang sa high school, sa entrance mismo sa high school nga gate. And salamat sa Ginoo sa pagtagbo sa ato ang mga gikinahanglan. So let us continue to pray nga makakita na jud tag workers, no? Aron mapadayon jud ang ato ang buluhaton dito sa Duhali. And again, I encourage you mga igsuon na let's continue to pray ang maong ministry nga gisalig sa Dios kanato labi na dito sa Duhali. Let us first mag-pray kita sa Ginoo before kita moadto sa iyahang pulong nga akong i-share sa inyo karong kabuntagon. Let us pray. Father, we thank you, Lord, sa karong kabuntagon nga imong gihatag kanamo. And we thank you, O God, sa nindot nga panahon nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Salamat sa kinabuhi sa matag usa nga naa diri karon. And Father, allow us, Lord, to speak, O God. Tabangi kami, Ginoo, nga imuhang pulong, Ginoo, madungog nga among madungog, Ginoo, ma-apply kini namo sa moang kaugalingon. Bless everyone, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Ang pulong sa Dios nga ko ang iga-share sa inyo karong kabuntagon, mag-focus kini sa pagsimba or mag-focus kini sa worship. Nindot kaayo ang giingon sa ato ang founder nga si AB or Albert Benjamin Simpson. Ingon siya, begin to rejoice in the Lord and your bones will flourish like an herb, and your cheeks will grow with the bloom of health and freshness. Worry, fear, distrust, care all are poisonous. Joy is balm and healing. And if you will but rejoice, God will give power. You know what? A lot of verses na atong mabasa diha sa pulong sa Dios nga nagaauhag kanato sa pagsimba kaniya. Kung atong basahon ang Book of Psalms, mabasa nato paun sa si David nagasimba sa Dios. Kung basahon po nato ang Genesis, makita po nato how Abraham gasimba diha sa Dios. Sukad pa sa una pang panahon, daan ang gihimo sa mga Israelite ang pagsimba diha sa Dios. Sama ni King David, ingon pa niya, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Para kang David, dili gayud siya mohatag og kanang offering sa Dios nga wala kini pulos ngadto kaniya. Tungod para kaniya
wala na gani pulos sa iyahang atubangan, how much more sa Dios. Another character diha sa Biblia mao si Abraham. When God commanded Abraham to offer his only son Isaac to sacrifice as a burnt offering, the next day ni ana, ingon pa sa pulong sa Ginoo, Abraham got up early in the morning aron lang sa pagtuman sa gisugo sa Dios ngadto kaniya. Mga igsoon, kuman gayud sa Dios na siya simbangon. Tungod walay laing angayan nga pagasimbahon sa ato ang kinabuhi. Sabon ako, kuman gayud sa Dios nga siya simbahon, tungod walay laing angayan nga pagasimbahon gawas lamang sa atong buhi nga Dios. Tandaan nato nga giluwas kita sa Dios ug wala tay laing mabalos kaniya kundili mao ang pagsimba kaniya. That is why ang title sa mensahe sa Dios nga akong i-share kaninyo karon mao ang Learning to Worship God. Makita kini sa Romans chapter of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. So kung basahon nimo ang Book of Romans, it tells us about God, kung kinsa siya, unsa iyang gihimo. It tells us kung giunsa kita kung pagiluwas ni Kristo, what His death accomplished. It tells us about ourselves. In other words, ang Book of Romans nagpakita kini kung giunsa kita pagluwas ni Kristo. The Book of Romans makes it clear that there is nothing we can do to save ourselves. I-explain gadi sa Book of Romans kung wala kayo tay mabuhat para lang maluwas nato ang ato ang kaugalingon. In other words, wala kayo tay mahimo apan tungod sa dakong gugma sa Dios kanato. God expressed that grace and mercy by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place. Mao nang sa chapter 12, Book of Romans, diha nato mabasa kung unsa dapat ang atong i-respond sa pagkamaayo sa Dios kanato. In Romans chapter 12, verses 1 and 2 is one of the best known passage in the Bible. Usa kini ka kilala kayo nga passage diha sa pulong sa Dios. Kini na passage ni Pablo, gisulat ni Pablo, nagaauhag kanato to offer our lives as holy living sacrifice. Aron masabtan nato, kini nga letter gi-address kini ni Paul ngadto sa mga taga-Romans. Paul addressed his word to the brethren na nituo kang Kristo. Apostle Paul's words to Roman are a call to action and they're directed towards application. Ang action nga dapat buhaton sa mga Kristohanon na hisulat sa chapter 12 verses 1 and 2. Kumbaga mao kini ang application sa mga teaching ni Pablo gikan sa chapter 1 hangtod chapter 11. Ug magsugod ang application gikan chapter 12 ngadto sa chapter 15. Mabasa nato diha kung giunsa ni Pablo, unsa iyang magitudlo, unsa ang dapat natong buhaton gikan sa chapter 12 ngadto sa chapter 15. Si Apostol Pablo nagsulat kung paon sa dapat na ang doktrina o pagtuo should be demonstrated sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. Apostle Paul urged us to recognize that God has shown us enormous mercy. So with that, Christians should offer themselves, their bodies to Him as a living sacrifice. In other words, the only rational response to God's mercy in giving us eternal life is to give Him our lives as a sacrifice to use His purposes right now.
This life of worship then is the appropriate response to the mercy of God has already given to us. Sa madaling salita, gipakamatyan man ta ni Jesus, then ang atong proper nga i-response kaniya mao ang paghalad sa atong kinabuhi nga buhi og balaan ngadto kaniya. Maigsoon ako kang Kristo, sa tinuod lang wala gayud tay mabalos sa kaluoy nga gihatag sa Dios kadato, kundili maulang ang pagsimba kaniya pinaagi sa paghalad nato sa atong kinabuhi nga balaan ngadto kaniya. So in response sa dakong kaluoy sa Dios kanato, unsa man nga klase sa pagsimba ang ato ang ihatag kaniya. So una, Romans chapter 12 verse 1 shows us that the proper worship to God is by offering our bodies as a living sacrifice. Unang giingon ni Pablo na atong ihatag sa Dios bilang pagsimba kaniya mao ang paghalad nato sa ato ang lawas ngadto kaniya. Humuhisgot kitag lawas apil na diri ang ato ang espiritu, kini ato ang flesh, ato ang mind, and they each live in our bodies. Kining tulo naa kini kanato. And Apostle Paul first mentioned kining lawas nga kinahanglan ihalad kini ngadto sa Dios. Paul uses the word offer, ihatag, which means kinahanglan buhaton. It is the main verb of the sentence, or it is the main action. Usa sa angayan nga ihalad sa tao bilang pagsimba sa Dios, mao lamang ang paghatag niining atong lawas ngadto kaniya. Paul calls to action is a call to worship. When Apostle Paul nag-ingon nga kinahanglan nga i-offer nato ang atong lawas nga buhi ngadto sa Dios, it implies a call to worship. Ang implication sang giingon ni Pablo nga i-offer nato ang ato ang pagkatao, atong lawas ngadto sa Dios, kini nagpasabot nga kinahanglan ta mosimba sa Dios. And Apostle Paul calls the Christian to a commitment and to action. Kung ang usa ka Kristohanon, iyan ang gihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios bilang pagsimba ngadto sa Dios, then kinahanglan pod nga iyang biyaan ang mga butang nga makahugaw ngadto kaniya. Ingon pa niya sa Romans chapter 12:13, nga therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Since we offer this body to God, then we need to glorify God through our bodies. You know what, kung sa unang panahon, ang requirement sa mga Israelite, kinahanglan na i-offer ng mga animals every time they will worship sa Ginoo. Siguro kung buhato na ito na karon, wala na animals nga mabilin sa ato ang tubangan ng balay. No, sa unang panahon, the requirement sa mga Israelite, kinahanglan na i-offer ng mga animals every time na musimba sila sa Diyos. The requirement, however, wala na kini gi-required karon, but instead, it is the presentation of the living person to God, a living sacrifice, a life dedicated to service of God, a life committed to doing God's will, a life live in faith and live out in faithfulness. They are to present their bodies to God's purpose, dili lang sa Domingo, apan sa matag adlaw. Mga igsoon ko kang Kristo, the first thing Paul is calling for us is a total commitment, a total surrender sa ato ang kinabuhi. Kinabuhi nga mosimba sa Dios, ug ang pagsimba nga angayan natong buhaton mao ang paghalad nato sa ato ang kinabuhi sa Dios. We are to present our bodies as the sacrifice to God. We are to offer ourselves to God. We are not to offer some of our lives or some of our bodies, but we are to commit 100% of our lives and bodies to God. Mga igsoon,
sacrifice is the ultimate proof of true love. Ang proof sa kanang sacrifice mao kini ang gugma. Why? Tungod mismo ang Dios nagprove sa iyang gugma, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong nga anak. Ang Dios nag-auhag kanato na kung i-offer nato ang lawas ngadto sa Dios, then God calls us to give not just our inner selves, but ang katibuk-an natong pagkatawo ngadto sa Dios. But pasabot, when we offer ourselves to God, usa sa atong buhaton is we must abstain from the flesh. We are to offer our bodies by living each day para lamang sa Ginoo. This is a high calling ngadto sa matag usa kanato. Tandaan nato na ang pagsimba dili lang kini mahitabo sa sulod simbahan. Worship is not just about singing during praise and worship. Worshiping God dili lang kini mahitabo during Sunday. Ang pagsimba sa Dios is not simply na mugathered kita sa sulod sa church sama niini, dili lang sa atong personal na devotion. Apan ang tinuod nga pagsimba according to Romans chapter 12 verse 1, it involves our giving of our whole selves to God. Once you offer yourselves ngadto sa Dios, it means you can worship God samtang ikaw nagatudlo, samtang ikaw nagatrabaho, samtang ikaw nagaserve ngadto sa uban. And when you seek to worship God with your body as a living sacrifice, everything you do can become an act of worship. Mga mga igsoon, let everything you do, o unsa man atong ginahimo, mahimo kay kung magahimo atong practice nga mahimaya ang Dios kanunay. When we present our bodies as a living sacrifice ngadto sa Dios, we must focus on the ministry to the Lord in praise and worship. Kung buhaton nato kini, meaning ginapakita nato sa Dios that we view God is higher than ourselves. Masinati gyud nato ang tinuod nga pagsimba sa Dios kung ato ang isurrender fully ang atong kinabuhi diha ngadto sa Ginoo. Importante gayud that when we come to surrender our lives to God, we must empty ourselves and put God be the center sa ato ang kinabuhi. Ingon pa ni Graham Kendrick, ingon pa ni Graham Kendrick, ingon niya, worship has been misunderstood as something that arises from a feeling which comes upon you. But it is vital that we understand that it is rooted in a conscious act of the will to serve and obey the Lord Jesus Christ. Sometimes usahay na panahon usahay nga kung di taganahan mo simba dili pod ta. Sometimes na ay mga panahon na murag dili taganahan mo simba sa Dios, dili pod ta mo simba. Usahay nagasimba kita, ga-base kita sa ato ang feeling na kung dili taganahan, dili na pod ta mo simba. But again, importante gayud that we make worship a conscious choice and intentional act. Yung pa ni Billy Graham, the highest form of worship is the worship of the unselfish Christian service. Worship cannot simply be about singing the song na atong gusto or ganahan nato kantahon, but worship, it's all about Christ alone. When we serve to Christ, do it for Christ and not for men. Mga igsoon, by making ourselves living sacrifice, we have to remove ourselves from the equation and discover worship that's grounded in Christ. And worship should be an activity that is teaching us humility and not an opportunity for self-indulgence. Again, the proper worship to God is by offering our bodies
as a living sacrifice. When we say offer, ato kay kining ihatag ngadto sa Dios. Pangalawa, Romans 12:1 shows us that the proper worship to God is by living a holy life. By the mercies of God, dili lang kay ihalad nato ang lawas nga buhi nga sakripisyo diha sa Dios. But we need to offer these bodies ngadto sa Dios nga balaan. In other words, when we surrender ourselves to offer this to God, kinahanglan nga kini balaan. Kung balik kita sa Old Testament, God commanded kining mga Israelite na magkinabuhi sila nga balaan tungod ang Diyos nila balaan. Kung atong basahon ng Leviticus 19, it explains what it meant for Israel to live as a holy nation. O pinaagi kang Moses, God spoke to the people saying, "Be holy, because I, the Lord your God, am holy." And both an Old Testament nag-stress the importance of cultivating the personal holiness in the life of every believer. Ingon pa ni Peter sa 1 Peter 1:15-16, "But just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy." Maigsoon mo kini ang gipaabot pod ni Pablo kanato karon. Since we offer these bodies to God as a form of worship, then let us offer this nga balaan ngadto kaniya. Sa panahon na ang usa ka tawo iya nang gisurrender iyang kaugalingon, nagpasabot kini nga kinahanglan unsa man ang mga butang nga dili makahimuot sa Dios, kinahanglan kini biyaan. The Hebrew word of holy is kadosh, which means to be set apart for a special purpose. Every believer is set apart tungod na ay plano ang Dios sa matag usa kanato. Sometimes ang atong hunahuna sa tawo kung mag-ingon kitag holy, we think of holiness as obeying God's law. Apan para sa Dios, holiness is not just about pagsunod sa balaod sa Dios, apan mao kini ang pag-separate sa kinabuhi aron sa dakong purpose na pagabuhaton alang lamang sa Dios. Mga igsoon ko kang Kristo usa gayon sa kinahanglan na atong i-aim sa atong kinabuhi mao ang pagkinabuhi nga balaan. Puslan man ato kining gi-offer sa Dios, din ato na lang kining i-offer sa Dios nga balaan. Ato namang gi-offer kining kinabuhi sa Dios, ato naman kining gihatag kaniya, din kinahanglan na magkinabuhi kita nga balaan. And we are called to be holy tungod ang Dios nato nga ginasimba kay holy. Ingon pa ni Charles Spurgeon, God is to be praised with voice, and the heart should go therewith in holy exaltation. Ang pagsimba ay nato sa Dios dili lang sa kung unsa ang gusto nato, even sa atong pag-worship diha sa Dios, it should be holy. O ang Ginoo naga-desire sa matag usa kanato nga kita magkinabuhi gayud nga balaan. Mao gayud kini ang gusto sa Dios sa matag usa kanato. Dili pwede nga atong i-offer kining ato ang lawasa ngadto sa Dios at the same time magkinabuhi kita balik awot sa gusto sa Dios. Or ato kining hugawan. Mga igsoon, let it be na once we offer our bodies as a living sacrifice ngadto sa Dios, then let us also pursue the righteousness. The word of Apostle Paul calls us to live a worshipful nga kinabuhi. And one way nga mapakita nato sa Dios ang atong pagsimba mao ang paglikay sa mga sala. Ingon pa ni Pablo sa mga taga-Corinthians, "Do you not know that your bodies are a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." Ang pulong sa Dios nag-auhag ka nato nga i-honor nato ang Dios pinaagi ni ating lawasa. Hinumduman nato na kining lawasa
intended lang kini alang sa pagsimba diha ug pag-honor sa tuang buhi nga Dios. Mga igsoon, glorifying God in everything means we honor Him in our thoughts and our action. It should be that our thoughts are to be set on the things of God alone. Maunang, to glorify God requires a full commitment. Ngunang pagsimba mga igsoon, it includes sacrifice. Ang pagkinabuhi nga balaan sakripisyo kini. Nganuman tungod kinahanglan nga once we offer our bodies, kinahanglan pod na magkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Dios. Lisod jud mo give up baya sa kalibutan. But God called us to offer these bodies nga balaan ngadto sa Dios. Thirdly, Romans chapter 12 shows us that the proper worship to God is by living a pleasing life to God. No? The goal of the Christians action, it should be nga mahimaya gayud ang Dios. This should be ang aim sa matag Kristohanon nga gipakamatyan ni Kristo. Dili lang kay muhalad kita sa atong kinabuhi sa Dios, dili lang kay magkinabuhi kitang balaan, apan kinahanglan pod na magkinabuhi kita nga mahimo o mahimuot ang Dios sa ato ang kinabuhi. Mao kini katulo na butang nga gusto ni Pablo mahitabo sa kinabuhi sa mga taga Roma, nga ilang kinabuhi mahimo nga mahimuot ang Dios niini. Mga igsoon ako kang Kristo, ang matag usa kanato tinawag pod sa Dios nga magkinabuhi nga mahimuot ang Dios kanato. Usa sa mga step for believers in pleasing God is to be sure that we are walking by the Spirit and not in the desires of the flesh. Ug ang matag usa kanato nagayo responsibilidad to put to death their old nature through daily surrender, or else they cannot live a life pleasing to God. And those who listen to the Holy Spirit will not think about fulfilling the desires of the flesh. Nga naman, tungod ang ilang huna-huna, occupied na kini sa mga pulong sa Dios. The life that pleases God is continually seeking to know God better and requires an obedient heart that walks in a manner worthy of the Lord. Una mga igsoon, kamusta man ang status sa ato ang kasing-kasing? Ang ato abang kasing-kasing mao lamang ang pag-worship diha sa Dios. Ang sulod ba sa atong huna-huna o kasing-kasing mao lamang ang pagdayeg kanunay sa Dios? Ingon pa ni Paul Washer, isa sa mga post niya sa iyang account, Facebook, nga if your heart is wicked, you can still look righteous by just pretending. But sooner or later, when you are not guarding yourself in everything you've got, the real quality of your heart is going to come out. If we want to be righteous in this fallen world, then we have to watch ourselves. We have to study the scriptures. We have to be disciplined ourselves. We have to be very careful. But if we want to be wicked, you don't have to do anything. It just naturally comes. No? Mugawas ra jud ay ni kung wa tay buhaton. Ingon pa sa Proverbs 4:23-27, ingon niya sa Bisaya, bantay pag-ayo ang imong huna-huna. Kay kung unsay anaa si imong huna-huna, mauusab ang imong kinabuhi. Ayaw pangilad o pamakak, isintro ang imong huna-huna sa mga butang nga maayo. Balansiha pag-ayo ang tanan mong pagahimuon, aron maayo ang mahimong resulta niini. Pag tinarong, likayi ang paghimo og daotan. Mga igsoon, start your day na ang atong huna-huna o kasing-kasing kanunay nakasentro sa paghimaya sa Dios.
Sometimes ay tendency nga kung excited ganit mo buhat sa buluhaton sa Dios, makalimot na tagbuklad naman lang sa ato ang pulong sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Labi nag excited kayo ta mohimo sa kanang atong ginabuhat, excited kayo ta mosulod sa ato ang trabaho, usahay makalimot na ta mabuukab sa ato ang Biblia. The only way we can please God is to submit to His authority sa ato ang kinabuhi. Sabon nako, ang pamaagi aron mahimaya nato ang Dios mao ang pagsubmitar nato sa iyang authority ngadto sa ato ang kinabuhi. At tinuod lang, lisod ang mo-offer og usa ka butang labi na kung nakasentro atong huna-huna sa sarili nato nga tinguha dili sa Dios. But the Word of God remind us this morning to offer our lives as a form of worship sa Dios. And that's include everything nga naa sa atoa. My son, let me remind you again that once we offer our lives as a living sacrifice to God, naa kitay pipila kabuhaton. In verse 2 of chapter 12, Romans, nagatudlo kini kanato unsa man ang atong buhatons once we offer ourselves to God as a living sacrifice. Diri nato mahibaluan na pag once you offer ang ato ang whole being ngadto sa Dios, naginahanglan nga una, we should not conform to the ideals sa kining kalibutan. Ato naman gi-offer kini ato ang lawas ngadto sa Dios, then likaya nato mosunod sa kung unsa ang gina-offer sa kalibutan. We are told that living sacrifice is not conform kung unsa man ang ginabuhat sa kalibutan or unsa man ang gina-offer sa kalibutan. But pasabot that a believer who desire to live as an offering to God must reject kung unsay makita niya sa kalibutan nga wala kini mahaom sa pulong sa Dios. And as a follower of Christ, we must have a courage nga i-reject ang mga ideas, practices that are contrary to what God has said nga tama. Ang mga tao makakita gayud that we are truly disciple of Christ when we oppose the things that grieve the heart of God. Mahibaluan gayud sa mga tao nga disipulo kita na Kristo kung gina-oppose nato ang mga butang nga makapasakit sa Ginoo. Pangalawa, once you offer your whole being ngadto sa Dios, nagkinahanglan nga transformed by an inward renewal that works outward. Ingon niya diha, but be transformed by renewing of your mind. Meaning, kinahanglan or we need to transform by renewing of our mind. Ang kabag-uhan magsugod jud ni sa huna-huna. If we want to change our character to become like Christ, magsugod ni sa huna-huna. Meaning to say, we need to realign the way kita maghuna-huna o kinahanglan nga dili kita magpabilin sa kung unsa kita sa una, apan kinahanglan nga ma-develop nato ang ato ang pagkakristohanon. In other words, there must be a result nga makita kanato and there must be a fruit nga makita kanato. Pangatlo, once you offer your whole being ngadto sa Dios, na kinahanglan nga we will be able to discern the will of God. Dapat makabalota sa ang kabubuton sa Dios ngadto sa atong kinabuhi. Finally, Paul tells us that a person who is committed to being a living sacrifice will be able to discern the will of God. Daghan kayo mga batanon karon mangutana kung paunsa daw mahibaluan ang will ni Lord sa ilahang kinabuhi. Daghan wala kabalo kung siya na ba ang will ni Lord or dili. But you know what? Sa mga nalibog kung kinsa ang will ni Lord sa inyong kinabuhi, simple lang kaayo. Dali ra kaayo mahibaluan kung kinsa or unsa ang will ni Lord sa inyong kinabuhi. Una niyong tanawon mao kini.
Mahibaluan nimo nga kabubuton na siya sa Ginoo para kanimo kung siya naghimo pod sa kabubuton sa Ginoo. Gusto ka makabalo kung kinsa ang will ni Lord sa imo, dali lang. Tanawa kung nagabuhat pod ba siya sa kabubuton sa Ginoo. Another is, kung gusto nimo mahibaluan nga siya ang kabubuton sa Ginoo, tanawa kung nagsunod pod siya sa pagkinabuhi base sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsoon, remember, outside sa kabubuton sa Dios kay delikado. Dili na ako malimtan ang ginaingon ni Pastor Mike kanunay. If you remember, Pastor Michael Ferrell na sa kabutuan karon. Ingon niya, outside the will of God is dangerous. Pag mulikay na gani kita sa kabubuton sa Dios, delikado kini. Mga igsoon sa bonako, what is our proper worship to God? Again, it is by offering our bodies as a living sacrifice. It is a living a holy life, and it is living a pleasing life ngadto sa Dios. Apostle Paul nagapahinumdom kanato that we should offer our bodies as a sacrifice to the Lord as our proper worship ngadto sa Dios. Paunsa man kini, so we are to respond with a sacrifice, not a sacrifice of blood. He is not asking for martyrdom, but a sacrifice of our lives. Gipakamatyan man kita ni Jesus, o ang angayan natong buhaton, nga i-respond sa dakong kaluoy sa Diyos kanato, mao ang paghalad nato sa ato ang kaugalingon. Paul said, we are to present to God our bodies as a living sacrifice. Mao kana ang ato ang kaugalingon. Mga igsoon, the response of faith is giving ourselves back ngadto sa Ginoo. Ang response nato sa atong pagtuo sa Dios maupod ang ato ang paghalad nato sa ato ang kaugalingon bilang pagsimba nato ngadto sa Ginoo. Let us pray. Father, salamat Lord sa imong pulong nga nag-remind ka namo Ginoo karong kabuntagon. And we thank you, O God, sa dakong gugma, sa dakong kaluoy nga imong gihatag ka namo Ginoo. Salamat Lord tungod sa imong gugma Ginoo, imong gihatag ng imong anak Ginoo, aron kami maluwas O God. O Ginoo, bilang balos Ginoo sa imong gihatag kanamo Ginoo, we are to offer these bodies O God as a living sacrifice Ginoo. Gampo kami Lord, nga tabangi kami Ginoo nga sa matag adlaw Ginoo, amo gayong paningkamutan, na dili lang kausa namo Ginoo kini ihalad apan Lord sa matag adlaw Ginoo, mahinumduman ka namo Ginoo. Tabangi pod kami Lord nga kanunay Ginoo, mahimuot ka sa amo ang kinabuhi. Mahimuot ka Ginoo sa amo ang ginahimo. Mahimuot ka Lord sa among pagkinabuhi O God. Bisan Lord sa among hunahuna, sa amo ang gagawas Ginoo sa amo ang baba. Allow us Lord nga mapadayon namo Ginoo ang amo ang pagsimba diha kanimo. Tabangi kami Ginoo nga dili kami magbase sa kung unsa ang panahon. Tabangi kami Lord nga dili kami magbase sa kung unsa ang feeling namo O God. But Lord, tabangi kami Ginoo nga unsa man Ginoo ang mahitabo O God. Padayon kami Ginoo nga mosimba diha kanimo Ginoo. Lord, salamat sa imong pulong. We give you all the glory and honor in Jesus name. Amen and amen. Mayong buntag o God bless ka natong tanan.